So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, sorry ngayon lang natin na review, pero ngayon 2024 na lang natin i-base. I-review natin yung isang lumabas na budget smartphone last year, ang Itel A70. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan na nga mga ka-J-Vlog, ngayon lang natin marireview yung Itel A70. So sobra kong daming backlog talaga ng mga review unit. So ngayon yung mga last year na na-purchase ko, ngayon ko na lang i-review ngayon 2024. Ngayon ang pag-usapan nga natin is the Itel A70. Napaka-solid netong smartphone na to dahil super duper affordable lang siya. Kumbaga nga budget smartphone siya. At meron siyang tatlong variants na nilabas dito sa Philippines. Yung una is 3GB 128 na merong SRP na 3,899 pesos or almost 3,900 pesos. Yung pangalawa, yung nasa gitna is 4GB 128 na merong SRP na 3,999 pesos or almost 4,000 pesos na merong 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Tapos yung pinakamahal nga po is merong presyo na 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. Magdadagdag lang kayo na 1,000. 4GB to 56GB na siya. So kahit na dun sa pinakamahal na variant ay super duper affordable pa rin itong si Itel A70. And dito nga sa ating review, didiscuss nga natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. Ang maganda, mapurchase nyo na po si Itel A70 sa official store ni Shopee or sa Lazada ng below SRP niya. So yun, nakikita ko sa sale before nung Pasko and nung Tutu, nasa ano na lang 2,000 plus or below 3,000 pesos na lang Itel A70. So shoutout sa mga nakakuha niya, napakaswerte nyo naman na nakakuha kayo ng very affordable na Itel A70. And comment down below ano ba experience nyo dyan sa smartphone na yan. So next one mga ka-J-Vlog, ayan, dito naman tayo sa disadvantages and advantages na napansin ko dito sa Itel A70. First, unahin natin yung disadvantages na napansin ko dito sa Itel A70. So yes, kahit na affordable siya, meron ako mga napansin mga disadvantage din itong smartphone na to. Number 1 sa kanyang OS. So yun, nakakalungkot lang na naka-Go edition po itong si Itel A70. Pero linawin ko, yung mga iba kasing kapresyo niya or yung mga kapantay niyang presyo, hindi naman naka-Go edition. And I think yung chipset niya kaya naman din magamit ng hindi Go edition yan. Kasi alam ko yung Go edition naka-design niya sa mga low-powered na smartphone eh. Pero kung mapapansin nyo kasi ang chipset or yung GPU ni Itel A70 ay all goods yan for gaming, the Mali G57. And game test ko naman na to si Itel A70 at all goods naman siya for ML. And kaya niya rin ng COD mga J-Vlog. So sana ginawa na lang nila tong yung full talaga na Android 13. Hindi na nila to Gino edition kasi I think kaya naman niya ni Itel A70 handle yan. Kasi yun nga sa mga hindi nakakalam, pag naka-Go edition kasi ang isang smartphone, nalilimit kasi yung full potential kumbaga ng software eh. May mga apps na hindi pwede sa Go edition. May mga hindi tayo makikitang apps na pwedeng ma-install dito sa ating smartphone. So, number 2 sa kanyang charging rate. So, nakakalungkot na 10W charging rate lang din ang in-offer ni Itel dito sa A70. Maintindihan ko sana kung micro USB port tapos 10W charging. Pero kasi Type-C na eh. Pag Type-C na sana, I think ang pinaka-minimum na lang na charging rate na ilagay nyo is 18 watts. Kasi USB Type-C, meaning yan, di ba, mas mabilis sa data transfer, mas mabilis na charging, mas mabilis na pag-charge, pero nalilimitahan dahil naka 10 watt lang to pero Type-C po siya. So yun lang naman ang disadvantage na napansin ko dito sa Itel A70. Next, ito tayo sa advantages. Marami naman. Number 1 of course sa kanyang screen size. So malaki naman yung screen size na mo-offer ni Itel A70, 6.6 inches. So yung screen size na okay yan for me, malaki. Pero yun, naka-standard siya 60Hz. Kung i-compare mo siya sa mga kapresyo niya na transient smartphone na naka 9Hz na, so sana ni 9Hz na rin ito ni Itel, di ba? Number 2 sa kanyang GPU. Ito yung pinaka-advantage na napansin ko dito sa Itel A70 na of course din sa ibang mga competitors na yung kanyang GPU na Mali G57. So G57 na GPU, alam niyo naman yan, di ba? Na maganda yan for gaming. And na-test ko na itong si Itel A70. Yung chipset niya is Unisoc Tiger T603. At yun nga, pero kung mapapasin yung GPU kasi nito is malakas, Mali G57. So ML lang naman, COD, panigurado makakalaro kayo dito sa A70. Number 3 sa kanyang storage. So pagdating sa storage, hindi madamot si Itel eh.
So, biruin yun, sa ganitong presyo, below 4,000 pesos, naka 128 gigabytes na kayo. Yung RAM niya na 4 gigabytes, yan na talaga yung minimum. Kahit sa mga budget smartphone, hindi na siguro acceptable yung 3 gigabytes or 2 gigabytes of RAM. Pero kung mapapansin nyo, may in-offer si Itel na 3 gig 128 dito. Pero, ito masasuggest ko, kung 100 piso lang naman ang dadagdag nyo, go for the 4 gig 128. Or 1,000 lang naman, go for the 4 gig 256. Kahit kasi yung pinakamahal na variant ni Itel A70 ay super duper mura yan mga J-Vlog. Sulit yan, promise. At ang pinakala sa design, syempre sino ba naman hindi magugustuhan ng design ni Itel A70? Mukhang iPhone, di ba? So, when it comes sa design, perfect 10 for me kasi lahat naman pati sa Infinix and Tecno, ganito ni mga designs nila na super duper nagustuhan ko. Kaya sa design ni Itel A70, panigurado makakuha to ng attention ng mga consumers pag gagamitin nyo outdoor dahil una nga nila mapansin nyo mukhang iPhone itong smartphone nyo. So yun lang mga J-Vlog yung advantages and disadvantages na napansin ko dito sa Itel A70. Sana po nakatulong po sa inyo. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili na itong smartphone na to ngayong 2024. So next naman is explore natin yung design and build quality ni Itel A70. So kita nyo naman ang design nito is very premium. Hindi nyo akalain na napakamura lang na itong smartphone na to na below 4,000 pesos. Dahil meron siyang premium design. At ito na nga nauusong camera module sa mga sister company ni Itel tulad na lang ng Tecno and Infinix na ganitong camera module na mukhang iPhone to be honest. Pero dual camera lang po to. Ito pong pangatlo is flash yan. Pero ang ganda ng design, di ba? And matte finish, yun yung nagustuhan ko dito, hindi siya madulas. At box type po itong si Itel A70. Ang ganda ng smartphone na to when it comes sa design, very premium. And color niya, cute din. Marami rin to yung available na ibang colors. At ang maganda dito, si Marine Jelly Case ay kakaiba rin. No? Binigyan rin nila ng design si Marine Jelly Case. So, hindi siya transparent. At ayan, explore natin. Magaan siya, mga ka-J-Vlog. At dito naman sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala po tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker grills. And ang magandang balita sa bibili nito, meron na po siyang screen protector out of the box. And yun, si Itel A70 ay naka-notch display. Ito rin yung kakaiba dito pag nag-scan kayo ng face nyo. Ayan, nagiging notch siya. Diba, na pag habang ganun yung old school na notch. Diba, ang ganda rin ng design niya or yung animation when it comes sa pag-scan ng fingerprint. And of course, pag nagcha-charge, ganyan din yung itsura niyan. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo pag nagcha-charge, ganun din. Ayan, diba, humaba siya. Ayan, oh. Cool. So yun, ganda ng animation lang na yun. Si Itel A70 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 13 megapixels at yung front camera niya is merong 8 megapixels. Both rear and front ay capable naman ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Itel A70. So, pinakamax sa resolution niya is a Full HD 1080p at 30 frames per second lang siya. So, yun yung quality niya. So, video sample front-facing camera of the Itel A70. So, ang pinakamax sa resolution niya rin. Good news, same sa rear na Full HD 1080p at 30 frames per second. Yun yung quality. Sa screen naman, si Itel A70 ay merong 6.6 inches IPS LCD display na may resolution na HD+ 720 by 1612 pixels na meron 267 pixels per inch. Support niya ang and meron siya standard na 60Hz refresh rate at naka-notch display siya.
So guys naman out of the box, naka Android 13 siya with Android 13 Go Edition. Sa chipset, meron siyang Unisoc Tiger T603 na 12 nanometer. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU nakamali G57 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10-watt charging rate. At meron siya dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side-mounted po. So next naman, pag-usapan natin yung gaming performance si Itel A70. So ito ay budget smartphone nga. Biruin nyo, below 4,000 pesos lang ito. So yun nga, di ba nakakatuwa na sa ganitong presyo na below 4,000 pesos, makakalaro kayo ng Mobile Legends at COD ng maganda. So maganda na naman siya i-suggest sa inyo kung talagang meron kayong specific or tight budget na gusto nyo lang makapaglaro ng ML. Maganda rin i-offer sa inyo to si Itel A70. Siyempre, nag-vlog din tayo sa Greenlist. Tinatanong natin yung mga shop kung ano ba mabenta nilang smartphone na Android na very affordable. At ayun nga, sinabi sa atin doon, ang isang pinakamabenta nilang Android smartphone doon is the Itel A70 dahil super duper mura nga lang. At syempre, yung storage nito ay napakaganda. Marami po kayo malalagay na mga games and marami kayo malalagay na games na dito sa smartphone na to. So, explore natin yung camera app ni Itel A70. So, nandito ngayon tayo sa main is a photo. Meron tayong mga icon sa taas tulad na lang ng timer, flash, AI mode, meron siyang filters at yung settings. So, sa settings, dito natin ma-on yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 frames per second. Meron din siyang zoom na hanggang 2 times lang po tayo na digital zoom dito. Meron din siyang AI mode. Ayan. Portrait for background blur. At ang maganda rin dito, meron siyang low light shot. So, kahit hindi nyo na kailangan ng flash, maganda pa rin yung resulta. Meron tayong Pro mode. And some more, meron tayong panorama and HDR. Pagdating naman sa front camera, ayan, hello. So, front cam, same din naman ng mga icon sa taas. Pero sa AI yan, nadedetect niya portrait. So, nag-include siya ng portrait agad. Sa video naman sa front is Full HD 1080p rin at 30 frames per second. Meron din tayong portrait mode for background blur. And syempre, ang pinaka-importante sa front is yung beautification. I think nasa portrait yan. Nasaan ba yung beautification nito? So yan, dito pala sa AI, beauty level, pwede nyong i-max ng hanggang level 5. At wow, may low light din siya sa front cam. Wide selfie, so yan, okay na okay yung wide selfie. And of course, HDR mode. So yun naman mga ka-J-Vlog yung camera app ni Itel A70, very simple lang naman. So next naman is, speaker test. What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video sa video na to. So nandito na naman tayo kay... So when it comes sa speaker, yung loudness, okay, malakas siya. Pero syempre kulang lang siya sa bass since hindi siya dual steer speakers. Kaya in fairness okay naman yung loudness. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo na below 4K, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito, nasa 7.8. So, biometrics test tayo dito sa Itel A70. So, first na tatry natin is yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, mabilis naman siya. Medyo matagal lang mag-animate yung ano niya sa face unlock, ayan oh. Mabilis naman mag-unlock pero yung animation medyo matagal siya. So battery test tayo dito sa Itel A70. Maglalaro tayo ng 30 minutes nga natin walang battery percent ang mga bawas. So first na lalaroin natin is ML at itong ating settings, HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre, naka-full download na ang resources dito. Start tayo sa battery test at start tayo sa battery percent na 53%. 30 minutes. First blood. Replay. Initiate retreat. Stars are my eyes.
Mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tignan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 43%. Oh. Sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Itel A70. So 10% lang po ang nabawas. So yun, makunat din naman ng battery so far. Itong Itel A70 pala, sorry. Mga ka-J-Vlog, yung full review natin sa Itel A70 ngayon 2024. Maganda siyang i-recommend sa inyo dahil napakamura na nga lang po nito sa Shopee or sa Lazada. Abangan nyo na lang parati yung sale ng Itel. Panigurado makukuha nyo to ng below SRP pa. Biruin nyo ng SRP nito is 4K. Makukuha nyo pa to ng mas mababa. Definitely gusto ko siyang i-recommend sa inyo kung naghanap. Definitely maganda siya i-recommend sa inyo lalo na sa mga chikiting nyo. Kung naghanap kayo ng panimulang smartphone nila, maganda i-recommend to dahil paniguradong may enjoy nila ito lalo na for gaming. At syempre ang pinaka-importante, bakit nga natin bibigyan ng anak natin ng cellphone? Gagamitin of course pang school. So kung interesado kayo dito sa Itel A70, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description.